dakilang pangalan ng Panginoon, binabati ko kayo ng kapayapaan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat ng mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang hukbo. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nag-utos at sila'y nangalikha. Purihin ang Panginoon mula sa lupa. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binatad gayon din ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kaniyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kaniyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ng mahaba. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Sa mga minamahal na kapatid, purihin po natin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon na patuloy niya tayong pinagkakalooban ng mapalag na sandaling katulad nito. Sa kabila ng iba't ibang mga pinagkakaabalahan, pinahahalagahan at pinaglalaanan ng ating oras, panahon, pansin at pagpapahalaga, ay hindi tayo pumapayag nang lalong mahalagang gampaning ito ay hindi magkaroon ng puwang sa ating buhay. Pilit natin itong binibigyan daan. Ibinibigyan natin dito ang pangunahing pansin, panahon at pagpapahalaga. Kaya sa kapahintulutan ng Panginoon, muli tayong natipon upang gawin ang pinakadakilang gawa natin ng mga tao. Mayari sa Diyos ang ganting paglilingkod, mayamang kapag at pag-ibig at kagandahang loob, mga pagliligtas pagpapagaling sa iba't ibang mga bagay na sa lumipas na mga araw ay ating naranasan. At walang iba na maaari tayong maiganti sa Panginoon kung hindi ang ating pusong mananampalatayang tinuruan ay lumuwalhati, maghandog ng papuri pagdakila, sambahin ang ating Panginoon sa hinahanap niyang ganda ng kabanalan na ayon sa kanyang dakilang kalooban. At yayamang ito ay ipinahintulot sa atin ngayon ang pagkakataon. Pagyamanin natin, samantalahin natin, at muli saglit nating talikuran ng ibang bagay na hindi kaugnay ng ating pananampalataya. Sa isang tabi, pansamantala, at kung magkagayon ay may pasarili natin sa Panginoon ang ating buong puso at pag-iisip, ang ating buong pagkatao, siya nating katampatang pagsamba. Kaya nga, upang lubos na magkaroon ng karapatan ng lahat, ay muli nating hihilingin ang lingap at patnubay ng ating Panginoon. Ito ay gagawin natin sa pamagitan mga kapatid ng isang panalangin. Kaya nga, saglit, awitin natin isang maikling awitin sa ating mga iminaryo. Luluhod tayo sa kalagitnaan at kung magkagayon tayo sama-samang dadalangin sa ating Panginoon, mga kapatid. Sama-sama natin itaos ang panalangin ito. Panginoon po naming Diyos, Amang lubhang banal at lubhang dakila, puspos ka po ng kahabagan sapagkat ikaw po ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw po ang pinagkakautangan namin ng lahat, lalo pa nga ng pinakadakilang kaloob, ang liwanag ng katwiran, pag-asa at pananampalataya. Maraming salamat po. Pagdamutan po nawang aming pagkilala ng utang na loob na magsilbing maliit na kagantihan man namin. At kung magkagayon, huwag ka pong magsasawa na iukol sa amin na ipong mga kagandahang loob
Isa na rito ay ang iyong pagpapahingod sapagkat inaamin po namin sa kabila ng lahat ng iyong kabutihan. Patuloy kaming natataig ng aming mga karupukan. Yan sa iba't ibang paraan, O Diyos, ay nasumpungan kami sa mga pagkakasala. Hindi namin ito kinagagalakan, Panginoon. At hindi namin ito mapangangatwiranan sapagkat bilat po sa iyo, siyasat mo pati ang kalihim-lihimang bahagi ng aming puso at pag-iisip. Isinusuko namin lupos ang aming mga sarili at ng mga kawa sa iyo. Huwag mo po sanang pakatitigan ng Diyos at huwag na huwag gantihin ang ayos sa iyong pagkakalit. Mabago kung patawarin kami, linisin kami sa lahat ng nagawa namin mga pagkakasala at patuloy na rin karapat-dapat sa iyong pag-ibig at kagandahang loob. Sa iyong pamamatnubay, tulungan mo po naman kaming lubos na may talaga namin ang aming mga sarili. Malimot ang ibang bagay na hindi kaugnay ng pananambahang ito. Maialay namin ang karapat-dapat kalugod-lugod na pagsambang. Hindi lamang kasang-ayon kundi magdudulot ng kalungkuran sa ibang dakilang kalawakan. Habagan mo po ang aming mga kapatid sa ibang tako, silang naroon sa mga malalayong lupain. Ipatagos mo kung pangaling ninyo sa Santong Espiritu ang iyong pagliligtas at ang mga biyayang marapat upang makapamuhay ng mayroong karangalan at kaayusan ng iyong mga anak. Saklolo po sa magbigat ng mga dalahin. Kapag sinuwan ay mapagpalang pakay sila ng tatagli ng karamdaman. At ang iyong pagpapalay maranasan sa lahat ng buhok na kinaroon na ng mga anak sa kabuhay na higit sa lahat sa pananampalataya. Dapat higit sa lahat ay pagpalay mo po iyong kapangasiwan sa uling araw. Lalo pa nga ang aming pong matandang kapatid na pinagkatiwala mo po ng pinakamasyalan at pinakamahalagang ng pananagutan. O Diyos, huwag ka po nawala tayo kahit sandali at puspusin siya ng Santong Espiritu at ng kaalaman ni pagkalamong ganap na kapangyari ng pangangasiwa o malagi siya sa katuwiran at katarungan higit sa lahat sa pag-ibig. At ito rin ang dumaloy sa aming lahat ng mga katulong na sa gawain. Magamit namin sa pamamalasakit sa iyong bayan at umagagay na iyong mga anak ay aming makakay sa iyong dakilang paanan. Nagkakaisa sa pananampalatay at pag-asa sa Espiritu at sa kaalaman sa pag-iibig ang magkakapatid na siyang pagiging dapat namin sa iyong dakilang hapa. Sa aming pag-aaral ngayon, ikaw po ang lumagay sa aming kalagitnaan at siyang mamula sa amin. Kahabagan mo kung yung hamak at walang pumalong alibing na kasangkapan ng biyaya mo palo ang iyong mga salita. Kasangkapan nila ang kanyang tinig upang kung magkagay ng Diyos ang iyong mga katwiran ay lantay na makarit darating sa aming mga puso siyang pagkain ng kaluluwang magpalusog ng aming pananampalataya at magpatibay ng paninindigan sa panito na iyong banal na katwiran. Ganito kami umaasa. Lalagi sa amin ay iyong patnubay tarik aming pananambahan. Kaya aming dinadalangin sa makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Magtatapat sa habang panahon.
tulad ng inaasahan natin na mga magkakapatid sa ganitong mga pagkakataon, ay atin pong tatalakayin ng isang paksa para sa betsang ito, ika-24 ng Disyembre ng ating taong malapit na lumipas. Isang paksang napakahalaga na muli ay magigising sa ating mga magkakapatid kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin at ano ang ating katatayuan sa Kanyang dakilang harapan sangayon sa pagkilala maging ng mga talatang nasulat sa banal na kasulatan. Napakaikli at tapat kung tutuusin, napakalawak ng talakayang ito. Bagamat hindi natin tatalakay ng lahat ng saklaw ng araling ito. Ang paksa po ay ang lahi ng Diyos. Ito po ang unang bahagi. Alam natin, pag pinag-usapan ng lahi, ito'y binubuo ng mga kaluluwa ng mga taong nakapaloob sa isang pinagmulan. Pwede maging mas malawak yan o ang pag-uusapan ay nasyonalidad. Pwede rin palitin kung pag-uusapan ay ang pinagmulang ninuno. At kapag pinag-uusapan ng tungkol sa lahi, merong iba't ibang mga kinikilalang katangian at halos may mga lahing talagang ipinagmamalaki ang kanilang lahi. Tawag ng mga lahing kung tawagin yung mga mahal na lahi, yung mga dugong mahal o dugong bughaw kung tawagin, na kinikilala maging ng mga kapwa-tao sa lipunan. Lalo ng kapangyarihan, kung nagtataglay ng karangalan, kasikatan, kung mayroong malaking kayamanan. At hindi natin kinakailangan isa-isahin pa, alam natin nagkakaunawan tayo. At tungkol sa lahi, merong sa pagmamahal sa kanilang lahi, hindi pinahalagahan ang kanilang buhay. Meron tayong mga ganyang mga taong may pagmamalaki na naging mga bayani. At merong mga lahing sa paniniwalang sila ang mahalagat kapakipakinabang na lahi ay binalak na ubusin ng ibang lahing hindi nila kalahi. Siguro naman ay hindi natin malilimutan ang lahing Aryan race kung tawagin, na kung saan kabilang si Hitler, kaya binalak niyang ang hindi niya kakalahi ay ubusin at diyan nagtusa ang maraming mga Hudyo sa kanyang kapanahonan. Ngayon, ano man ang lahi ng isang tao? Gaano man ito kalawak, karangal, kakapangyarihan, itong pag-aaralan nating lahi ang pinaka sa lahat at wala itong makakatulad, wala itong makakapantay. Lahi ng Diyos. Yung iba, para lamang makamit yung sinasabing pagkalahi, ay sinisikap na sila'y mahawa ng lahing yon. Sa anong kaparaanan? Yung pamamagitan ng pag-aasawa. Yung iba, sa pamamagitan ng mga dokumento at ng salapi. Halimbawa niyan, yung mga kapwa nating Pilipinong naroon na sa ibang bansa, na niyakap na ang pagkalahing yon. Yung pagiging Pilipino'y kanila na ang tinalikuran. Dapat yung pagiging lahi ng Diyos. Kung totoong ito ang pinaka mataas sa lahat ng lahi at pinakamahalaga, ibig sabihin, para mapabilang dito ay hindi maaring maliit lamang ang kaparaanan na katulad ng iniisip ng marami o kaya rin hanggahan o halagahan ng salapi. Dapat bago tayo lumawig sa ating pag-aaral, magpatuloy tayo, ay atin munang tiyakin, may mababasa ba talaga sa Biblia na lahi ng Diyos? Letter for letter. Yan po'y mababasa natin sa aklat ng mga gawa, talatang 17, talatang 29, ang wika doon. Sa maikling pangungusap ay sinabi ang ganitong salita. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos.
Sa makatwid, letra por letra may binabanggit na lahi ng Diyos. Ang nagsasalita yung mga apostol, ang kausap nila yung mga mananampalataya sa kanilang kapanahonan. Paano naging lahi ng Diyos? Sa pagsasalaysay ng Biblia, mababasa natin ang isang talata na mayroong tinawag na lipi niya. Ano ang dapat nating maunawa tungkol sa lipi ni Israel? Yan ang liping pinili ng Diyos. Tinawag na binhi ni Abraham na lahi ng Diyos. Yan. Sa makatwid, talagang mayroong kinikilala. Sinasabi ang Biblia na lahi ng Diyos o lipi ng Diyos. Noong una yan nga ang Israel. Eksklusibo. Bagamat napakaraming basa, maraming tao sa kanilang kapanahon. At tulad din natin ngayon, hindi lahat ay kinilala ng Diyos. At alalahanin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Galacia. Na mahalagang kumilala sa Diyos. Sapagkat bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang hantungan ng lahat ng ating pagdalangin at paglilingkod. Hindi pwedeng hindi mo siya kilala o makilala. Pero anong sabi ng mga apostol? Ang lalong mabuting sabihin, yung Diyos na kinikilala mo ay kilalanin ka rin. Yun ang pinaka-importante. Yung Diyos, kilalanin din. Para kilalanin na ikaw ay lahi o lipi ng Diyos, ano ang kinakailangan maging estado mo sa buhay? Kailangan bang mayaman ka? Edukado? Ikaw ay makapangyarihan? O dugong bughaw? Anong pahayag ng banal na kasulatan? Ganito po ang sinasabi. Ang wika sa aklat ng awit, pangkat na 14, talatang 5, ang wika, sapagkat ang Diyos ay nasa lahi ng matuwid. Para ikaw ay maging karapat-dapat doon sa pagiging lahi ng Diyos, o lipi ng Diyos, kinakailangan ikaw ay mapabilang doon sa matuwid. Kinakailangan ikaw ay matuwid. Kabilang sa lahi ng matuwid, yan ang kinikilala ng Diyos na kanyang lahi. At hindi naman katakataka. Natural lamang. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ay banal, matuwid, mabuti. Pagkatapos, hindi ka matuwid, kikilalanin ka lahi ng Diyos, yun hindi makatwiran. Hindi makatarungan. Kaya nga, para kilalanin ng Diyos, kinakailangan ikaw ay kabilang doon sa sinasabing lahi ng mga matuwid, para akma, bagay ka nga, na ikaw ay kilalanin din lahi ng Diyos. Hindi pwede maging lahi ng Diyos kung hindi ka kabilang doon sa sinasabing lahi na matuwid. Ngayon, ano naman ang pakinabang? Kasi, halimbawa, lahi ng mga makapangyarihan at mayaman, ang pakinabang, kaya minsan kahit magkakamag-anak, yun na lang ang nagsasama-sama bilang mag-asawa para huwag kumalat yung kayamanan. Kaya karaniwan ko, sino yung kamag-anak, lalo sa Europe nung araw, kahit kapatid, para yung kayamanan nila, huwag mapunta sa iba, magkakapatid na nagiging mag-asawa para intact yung kanilang kayamanan. Yan. Siyempre, pag ikaw ay kabilang to sa lahi na yun, mamanahin mo sa yung mga magulang, yung kayamanan yun, karangalan yun, kapangyarihan yun. Yan din siguro ang habol ng marami nating mga kapwa-tao. Wala nang mauso yung sinasabing multi-party sa ating politika na masyado nung sumobra ngayon. Kaya sila humahabol na bisan senador ang ama, ang asawa senador din, lahing politiko na, ang anak ay mayor. O diba maraming ganyan? Para masabi na bilang lahi ng ganong, yung ganong lahi ay talagang mga lahing magagaling at mga mahusin na lingkod bayan na politiko, ang karangalan ay gusto nila yung manatili sa kanila. Ngayon, ano ang provecho o pakinabang kung ikaw naman ay mapabilang sa lahi ng Diyos? Ano sabi ng Biblia? Yung munang sinasabing direktang pakinabang, ganito ang pahayag at aming babasahin. Sabi po, ay katulad dito ang sinasabi ng Biblia. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Ito ang pakinabang. Hindi hihiwalay. Hindi mawawala ang pagpapala ng Diyos sa mga matuwid na kanyang lahi.
natural lang. Kumbaga sa buhay mait na ito, kung sino yung kaanak, siyempre yun ang unang makakabahagi ng malasakit ng kanyang kaanak. Siyempre kung sinong mga anak o lahi, siya ang automatiko na tatanggap ng biyaya. Kaya sinabi din ng Biblia, yung lahi na yon ng matuwid, pinagpapala ng Diyos yun, hindi papabayaan ng Diyos yun. At sabi ni Solomon, gumamit siya ng pang-uusap na pagbibigay pagpapatibay, katiyakan na ako'y naging bata ngayon, matanda na ako, pero sa aking pagmamasid, ang ibig niya sabihin, pag-aaral niya, nakita niya, pag ang lahi ay matuwid, hindi pinababayaan. Ang ibig sabihin nun, sukdulan, dumaras ang paligid ng kahirapan, mayroong palad na magbubukas para doon ay tumulong at magmalasakit. Lahat ay ka na araw, nahabag, nagpapahirap. Kanya, makatid napakaganda na maging kabilang sa lahi ng Diyos. Sapagkat, ang ibig sabihin doon, yung malasakit ng Diyos, natural, sinong unang-unang pagmamalasakitan kundi yung kanyang lahi? Hindi ito mawawala, hindi ito lalayo. At tatanggapin ng kanyang lahi ang kanyang pagmamalasakit. At yan, talagang tiniyak niya sapagkat sa unang Pedro, sinabi niya ang ganito na pwedeng mapanghawakan natin sapagkat salita ng banal na kasulatan at siya ang nagsabi. Kaya tinitiyak na ito ay hindi magkakabisala. Sabi niya sa pamamagitan ni Apostol Pedro, pangkat 5 talatang 7, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Ang kausap dito yung mga matuwid, ang kanya lahi, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Tiniyak, ang malasakit ng Diyos nasa kanyang lahi. Dito sa mga matuwid na ito. Ibig sabihin, kung yung malasakit ng kapwa, bagamat mahalaga ay may limitasyon, natatapos, lumilipas. Kung minsan yung sandaang mabuti, makagawa ka ng isang masama, lahat na yung masama. Pero sa Diyos, tiniyak, hanggat ikaw ay nandyan sa kalagayang lahi ng Diyos na matuwid, hindi ka mapabayaan. Ang malasakit ng Diyos ay nasa iyo, tiniyak ng banal na kasulatan. Ang ibig sabihin, daig mo pang meron kang butika, daig mo pang meron kang bodega. Lahat, bakit? Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Hindi natin kinakailangan palawakin. Ngayon, ang tanong, so, napakahalaga pala na maging lahi ng Diyos. Napakagandang kalalagayan, kapalaran. Paano? Saan magdadaan? Ano ang requirements dito para maging lahi ng Diyos? Ito ang kaparaanan. Sabi ng Apostol Santiago, ganito po mga minamahal na kapatid. Sa kanyang sariling kalooban, ang Diyos din daw ang masusunod dito, sariling kalooban ng Diyos, ay kanya tayong ipinanganak. Sa makatid, ang Diyos din ang nanganganak. Sa kanyang sariling kalooban, ipinanganak niya tayo. Ngunit, palibasa nga, ang nagsasalita dito, ang Biblia, patungkol sa Diyos, ano bang panganganak itong sinasabi na ito? Tuloy natin. Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Ito, ipinanganganak pala, hindi pwede itong bayaran. Hindi ito po pwedeng daanin sa mahabang panahon ng pananatili. Hindi ito pwedeng daanin sa anumang bagay na ukol na material. Kinakailangan ipanganak. Masailan ng Diyos pagdating sa kanyang lahi. Kung ang mga Amerikano, pag nagtagal ka na rin, payag sila maging Amerikano ka na rin. Pag ikaw ay dumaan sa proseso, nagbayad ng halagang karampatan at lumagda sa mga itinuturing nilang mahalagang papeles, hindi pwede dito sa lahi ng Diyos. Maselan pala ang Diyos pagdating sa kanyang lahi. Kinakailangan dumaan sa kapanganakan. At yung kapanganakan, hindi lahat ng ipinanganganak. Kundi, ang kapanganakan ng sinasabi ng banal na kasulatan, ito ay sa kaparaanang yung kapanganakang yon dumaan sa sinasabing salita ng katotohanan. At ang liwanagin niya ng banal na kasulatan, yun yung inaralan ng kanyang salita. Sumampalataya sa kanyang salita. Yung ipinanganak na muli sa pamamagitan ng bautismo, yun ang proseso para maging lahi o lipid ng Diyos.
kinakailangan dumaan sa mga ngaral, sinampalatayan na ng kanyang narinig na aral. At niyakap niya ang prinsipyong ito sa pamagitan ng pagpapabautismo. Yun ang sinasabing kapanganakang muli. Kung magkagayon, ipinanganak na siya, naging binhi, naging lahi siya ng Diyos, at ang pagkalahing ito, iba sa lahat ng lahi. Pagkat yung pagiging lahing Pilipino, pwedeng talikuran. Tulad nga na nabanggit ko, pagpunta mo sa ibang bansa, marami nagpunta sa mga sa gitnang silangan sa pagkagustong patuloy na makinabang at kumita. Tinatalikuran hindi lamang pagiging lahing Pilipino, kundi pati yung kanilang relihiyon. Nagbabago ng relihiyon, nagiging Islam. Wala na sa kanilang lahi. Yan ang iba, napunta sa Europe, sa Amerika, tinatalikuran ng pagiging Pilipino, niyayakap ang lahing kanilang kinaroroonan. Itong sinasabing ito'y kapag ka nagkaroon ng katuparan. Tanong, pwede ba yung ganong kadali lang? Yung sinasabing pagiging lahi, anong klase? Yung mahalagang biyaya na yun maging lahi ng Diyos, gaano katibay yun? Sabi ni Apostol Pedro, ipinanganak kayo, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, hindi pwedeng masira yun. Yung pagiging lahi ng Diyos, na pagka yan tinanggap at naging biyaya, ipinanganak ka sa pamamagitan ng biyaya yan, hindi yan kayang sirain. Hindi kayang sirain. Ang Diyos lamang ang makapagpapasya sa ating bilang tao, ano man ang kapangyarihan, ano man ang ating taglay na kayamanan at karunungan, hindi na natin kayang pakialaman yung pribilehiyong yun na maging lahi ng Diyos kapag ito'y tinanggap ng isang tao. Dahil hindi kayang sirain ang bining yun. Napakatibay nun. At yun, ay nakatabit nga sa pamamagitan ng kapanganakan. Wika ng mga apostol, yung kapanganakan sa tubig at sa Espiritu. Ngayon, para ipakita sa atin kung gaano ito talaga ka-espesyal at kahalaga, ano sinabi ng Panginoon tungkol sa kapanganakan niya? Gaano ito kahalaga? Nasabi ng Panginoon na siya nangangaral isang guro, tagapagturo ng mga Hudyo ang kanyang kausap. Tumakatid bagay, si Nicodemo. Nasabi na kay Nicodemo, kailangan na tayo ipanganak ng muli. Sa una, hindi na intindihan ni Nicodemo paano yung panganak ng isang tao. Kung siya matanda na, makapapasok mga siya bilang ikalaw sa tiyan ng kanyang hindi panganak. Sinabi sa ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Anong natinig natin sinabi ng Panginoon? Maliban! Walang ibang paraan. Nag-iisa yan. Alin? Yung kapanganakan ulit o bautismo. Para ang tao'y maging karapat-dapat doon sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung pagiging lahi ng Diyos ay nag-iisang kaparaanan. Yan ang kapanganakan ulit sa magitan ng bautismo. Kaya ako naman na-bautismohan ako Kaya lang hindi ako nakakadalo sa mga pagkakati o sa mga pagsamba. Dumadalo na ako kapag Pasko kasi kung mahalaga yun yung tinatawag dati na Santa Cena. Kaya magpapasalamat naman ako papasalamat ako kasi kapatid naman talaga ako Anong pahayag ng banal na kasulatan? Yung mga nabautismuhan, tanggap ba yung ganong mga pag-uugalit asal ng isang lahi ng Diyos? Anong wika ng Biblia? Itong wika. Yung mga totoong ipinanganak na muli, ito ang nakikita sa kanila. Itong tiyak na taglay nilang wika ng banal na kasulatan. Ang wika ng Panginoon o ni Apostol Pablo sa lalaking si Tito. Ganito ang kanyang pahayag. Ang wika niya sa aklat ni Tito. At ang wika na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa natin sa sarili,
Huwag na tayo humanap ng katangian natin para sabihin may pagmalaking lahi ka ng Diyos dahil sa katangian. Wala yun. Kung di ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Ayan. Paghuhugas sa muling kapanganakan. Ano ang automatic noon? Na pag nahugasan ka, ibinanak kang muli o nabautismuhan ka, anong ibig sabihin ng panalakasulatan? At ng pagbabago sa Espiritu. Napakahalaga nito. Ang binautismuhan, ipinanganak, dapat automatic yun, nagkaroon ng pagbabago. Ano man ang kanyang lahi, ano man ang kanyang pamilya, ano man ang kanyang apelyido, magkaroon ng napaka-importanteng pagbabago. Magiging lahi siya ng Diyos, galing sa Panginoon, magbabago rin ang taglay niyang Espiritu. Yung kanyang kaisipan, magkaroon ng pagbabago. Akma sa kanyang pagiging lahi o sa niyang pagiging lahi. Yun ang turo ng panalakasulatan. Hindi pwedeng lahi ka ng Diyos, yung makadiyos. Ugali mo, hindi naman makadiyos. Hindi pwede yun. Pag sinabing lahi ng Diyos, kinakailangan pati ang Espiritu, ang iyong pag-uugali, kaparaanan ng pamumuhay, kinakailangan alisunod lahat yun. Alisunod lahat yun. Yun ang dapat na mangyari. At sa kahalagahan nito, mismo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanahonan na nagpakita ng napaka-importanting halimbawa. Una, bago siya lubos na mangaral, siya mismo nagpunta kay Juan na magbabautismo, kay Juan Bautista. At doon, ay nasa siyang mabautismohan na sana ay tutol si Juan Bautista. Dapat nga ako ang bautismohan mo, sabi ni Juan Bautista. Ikaw pa nagpunta rito, walang magpabautismo sa akin. Doon sinabi ng Panginoon sa Kristo, bayagan mo ngayon, ganyan na marapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. O, di binautismo siya. Nang mabautismo siya, doon inihayag ng Panginoong Diyos ng Espiritu na nagaganap sa lahat na nagpapabautismo, nagbabago ng Espiritu at nagiging lahi ng Diyos o anak ng Diyos. Ang sabi ng Espiritu, ito ang sinisinta kong anak, siya kong lubos na kinalulutan. Sa sandaling ikaw, nagpabautismo, kalakit doon yung pagbabago sa Espiritu at para ng pamumuhay, inihayag mismo ng Diyos ang nagiging pagbabago, nagiging anak ka ng Diyos. Ikaw na nga ay lahi ng Diyos. Kaya nga, ang pagiging lahi ng Diyos, hindi lamang sa apelyido o pangalan. Hindi sa pinanggaling ng magulang o ninuno, hindi. Hindi, ang tunay na lahi ng Diyos at anak ng Diyos, merong tatlong matibay na katangiang taglay, nananalaytay sa Kanya, sa Kanyang buong pagkatao at sa Kanyang buong buhay. Alin yun? Pinatutuhanan siya ipinanak ng tubig. Pinatutuhanan niya rin siya nagpagawa ng Espiritu. Pinatutuhanan natubos siya ng dugo, ng ibig sabihin, nasa loob siya ng Iglesia ng Diyos. Kay Kristo Jesus sapagkat ito ang binili ng dugo. Napakaswerte nating mga magkakapatid. Lahat ng kapatid sa loob ng Iglesia tinaglay isang napakadakilang kalalagayan. Siya'y lahi ng Diyos. Mula niya si bautismo, datapwan ang malaking katanungan. Kapatid, yung palatandaan ng pagiging lahi ng Diyos ay taglay pa natin. Nabago na ba ang ating espiritu? Nabago na ba ang ating pagkatao? Ang ating lakad ng buhay? Baka may higit na mahalaga pa ang bisyo, ang kalayuan. Baka may mas malaki ang ating pagpapahalaga sa ibang bagay sa buhay nito nang higit sa ating tungkulin bilang lahi ng Diyos sa makatid bagay ang gawin kung ano ang gawain ng lahi ng Diyos. Ano ba ang gawain ng lahi ng Diyos? Ang wika ng panalakasulatan. Na ito ang tiyak na tiyak, makikitang taglay ng isang ibinanak na muli ng lahi ng Diyos. Ito ang kanyang tiyak na gawain. Wika. Ngayon mga anak ko, sabi ng Panginoon, tingnan niyo ko. At huwag kayong magsihiwalay sa mga salita ng aking bibig. Ito tiyak na tiyak. Alin yun? Yan. Tiyak. Ang una, ang prioridad niya, yung duminig na salita ng Diyos. Hindi niya ipagpapalit. Yung salita ng Diyos ay tiyak na yun, ang bahagi ng kanyang pagkatao. Yun ang kanyang buhay.
Yun ang nga sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma, ang aking lingkod na matid mabubuhay sa pananampalataya. Ha? Samantalang siya ay dumidinig na salita ng Diyos. Ito ay kanyang iniingatan, pinagyayaman. Hindi lamang dinidinig at iniingatan, ito ay kanyang tinatalima, sinusunod. At palibasa nga'y binago na siya, naipanganak na siyang muli, nagtagli na siya ng bagong pagkatao at bagong espiritu. Ang ibig sabihin, yung mga dating bagay, dati niyang gawin, paraan ng pamumuhay, pag-uugali, espiritu, yon ay kanya nang tinatalikuran. Automatic yon. Mapapalitan ng ibang ugali. Yung ugaling sanlibutan, ugaling ukol sa buhay nito, mapapalitan ng ugaling lahi ng Diyos. Ano ba yung ugaling lahi ng Diyos? Ang sabi ng Apostol Juan ay ganito. Sa unang buwan 2:29, ito yun. Eh, automatic yun. Tiyak na tiyak. Wika, ay ganito. Kung nalalaman ninyong shame at guilt, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Kung ikaw ito itong ipinanganak ng Diyos. So, ibig sabihin, makikilala ka. Bakit? Ang gagawin mo katwiran eh. Bakit? Iyan Diyos ng katwiran. Talaga ba ganyan ang palatandaan? Sabi rin dito, mahahayag mo yung anak ng Diyos at yung anak ng Diablo. Mahayag, hindi maililihim. Bakit? Dahil ang hindi gumagawa ng katwiran, nasa panig yun ng Diablo. Ang gumagawa ng katwiran, yun ay ang anak ng Diyos. Kaya madaling makilala yung mapagmahal sa katwiran at katotohanan. Yan lahi ng Diyos yan. Pero yung aayos sa katwiran, ayos sa kabanalan, ay kahit sabihin pang ang kapal ng kalyo niya sa tuhod kaluluhod, namamaw sa kaaawit yan, yun na yun. Ngayon, bakit ganon ang paghahayag ng banal na kasulatan? Na pagka anak ng Diyos, tiyak, gagawin niyang katwiran. Kasi nga, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos kasi yun ang kanyang kaparaanan. Siya Diyos ng katwiran, ng katarungan, ng kaayusan. Kaya po mo, anak ka ng Diyos, lahi ka ng Diyos, tiyak na yun din nasusundan mo dahil yun ang makikita mo sa Kanya, yun ang malalaman mo tungkol sa Kanya. Ngayon, ano bang isang napakahalagang katangiang pagkakakilala sa mga tunay na lahi ng Diyos? Ang wika ng Biblia, tuloy natin, dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino bang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mga ibigan tayo sa isa't isa. Maliwanag ito. Ang isa sa hindi maikukubli, may tatagong katangian ng isang lahi ng Diyos. Yung puso niya nandoon ang pag-ibig sa kanyang kapatid. Totoo naman yun. Sino pang iibig sa iyong kalahi kung hindi ikaw? Kung dito ka lang sa buhay na ito Ang mga Pilipino kahit saan makita, kahit saan magkaiba ng probinsya, pag nakita sa ibang lugar, ay sila ang nagdadamayan, sila ang nagmamahalan sa isa't isa. Di lalo sa lahi ng Diyos, saan man makarating, ang pusong ito, ang unang-unang paglalaanan ng pag-ibig at pagmamalasakit. Ang kanyang kalahi, at yun na yung kapwa niya, lahi ng Diyos. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya, ang pag-ibig, ang napaka-importanting katangian at taglay ng lahat ng lahi ng Diyos. Ang wala nito, mahirap na masabi. Mahirapan siyang akuin ang pagiging lahi ng Diyos sapagkat hindi ka panipaniwala. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ng yung pag-ibig na yun, mamanahin, magiging kaugalian, magiging paraan ng buhay. Bakit? Ang sabi sa 3:2 ng buwan, mga minamahal, ngayon ang mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Ito. Siyempre, kung sino kung pagsaboy ng yung magulang,
Ayan ang gagayahin ng anak. Tulad nga sabi nga, yung ano man ang pagsisikap natin, ng wika nga, no matter how hard we try to teach our children, ano man ang pagsisikap natin, turuan nating mga anak, yung kanilang nakikita sa atin ng pilit nilang gagayahin. Ganon din. Kaya ang isang tunay na lahi ng Diyos, ano man, ang sabihin mo dyan, ang tiyak na nasa puso niya, ang pilit niyang gagayahin, ay yung katangian ng Diyos. At ang katangian ng Diyos, yun nga yung pag-ibig. At yan din ang sinasabi ng Biblia, kung kayo mayroong pag-ibig sa isa't isa, tunay na kayo aking mga alagad. Katapat, kung wala kang pag-ibig, kahit ano sabihin mo, hindi ka kapanipaniwala na maging lahi ng Diyos. Napakasarap maging lahi ng Diyos. Napakagaan sa kaloob ang matamang kapag ikaw ay lahi ng Diyos. Hindi lalayo kailanman ang kanyang pagmamalasakit. At kapag ikaw ay lahi ng Diyos, sabi nga ng banal na kasulatan, wala ka na namang bagay na maaaring pang hilingin sa iyong buhay sapagkat ito na ang pinakadakilang biyaya. Wala itong kapatay, walang makahihigit dito. Ang meron kang Diyos, meron ka na ng lahat. Pero meron ka man ng kayamanan, kapangyarihan at karangalan, wala kang Diyos. Ang nawala sa iyo ay ang pinakamahalaga at pinakadakilang biyaya na tanging ang lahi lamang ng Diyos ang nagkamit nito at patuloy na magtatamasa ng pakilabang dito. Kaya nga, ang pinaiiwasan sa lahat ng lahi ng Diyos, sinasabi natin tayo lahi ng Diyos, hindi dapat nating isipin, lalo patungkol sa Diyos na na pinagmulan ng ating lahi. Sa linggo loloobin ng Panginoon, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral at pagpasamantala ay ginawa ito, manatiling sariwa sa ating puso at kaisipan at siya pumakay sa atin sa matid na landas ng buhay Kristiyano, tulungan pagpala. Atin na pong dadakuin ang aralin at atin pong ipagkakalam sa inyo ang matanda po natin kapatid, ang ating obispo, ang kapatid na Manuel B. Nabal, ating po siyang matamang pakinggan. Gaya po ng ating nalalaman, tayo po ay dumadako sa mahalagang bahagi ng ating pananambahan. Ito po ay ang pagsasalo-salo sa mga katwiran ng Panginoon bilang biyaya sa panig ng espiritual nating buhay. At ang sermon po, para sa uling linggo ng Disyembre 2015 ay siya ring sermon o paksa nitong nakaraang Webes na pinamagatang lahi ng Diyos. At ito po ay merong dalawang bahagi at iniwan sa atin ang katanungan ng unang sermon, yamang mga lahi ng Diyos, ano ang di dapat nating isipin na sa ating Diyos. Bago po natin sagutin itong iniwang katanungan ito, ay upang maging maliwanag ang ating pinag-aaralan ay kinakailangan pagbalik-aralan natin saan doon ay pinatutunayan sa bawat isa atin na sa loob ng banal na kasulatan merong mga taong nagkapalan sa ibabaw na sa libutan ito. Mga tao na masasabi natin na ibukod, hindi nakasama sa nakararaming mga tao bunga noong sila'y napasama sa isang mataas na antas na lahi na kung tawagin, ito ay lahi ng Diyos. Bagaman sa buhay na ito, maraming nagpapahayag ng pagiging mataas na antas ng kanilang lahi. Halimbawa si Hitler, mga kapatid, na kanyang ipahayag sa bahagi ng kanyang aklat na sinulat na Mein Kampf, doon ay nilathala niya ang lahi ng Alemanya na tinatawag na Aryan race.
ito pong Aryan race mula sa Sanskrit word na Arya na sa classical na kahulugan, ito po ay tumutugon sa mga kagalang-galang o honorable, respectable, and noble person, noble people. Ibig sabihin, para kay Hitler, ang superior na lahi ay yung kanilang lahi na Aleman, mga kapatid. Bagaman, pagka ating pinag-aralan ang tinatawag na Aryan race, merong 5 klase at ang tinutukoy ni Hitler na kanilang lahi, bagaman merong 5 klase ng lahi ang Aryan, ang kinuha niyang ipinaliwanag yung lahi nila ay mula sa Nordicis o Nordics, mga kapatid, na sa 5 lahi ito ang pinakamataas na lahi ay ang Nordic, mga kapatid. Kaya marahil nagalit siya sa lahi ng mga Hudyo sapagkat sinasalungat ng mga Hudyo ang paniniwala ni Hitler sapagkat totoo namang ang paniniwala ng mga Hudyo, sila po ang merong mataas na antas na lahi sapagkat sila po lamang ang lahi noong araw na merong Diyos, mga kapatid. At yun ay kinilala ng ating Panginoon, ginawa silang isang bayan, mga kapatid. Dapat sa panahon ito, ating mapagdududahan hindi lamang yung antas ng lahi ni Hitler o ng Alemanya, maging ang lahi ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat halos 10 o 11 na lahing ito ng Israel ay nawala. Halos ang natira na lamang ay lahi ng mga Hudyo. Ang Israel, mga kapatid, binubuo ng 12 angkan, pero halos ang natira na lamang ay lahi ng mga Hudyo. Kung mataas ang kanilang lahi, superior ang kanilang lahi, bakit nawala ang halos karamihan ng kanilang lahi, mga kapatid? Kung ganon, sa buhay na ito, merong isang nananatiling lahi na dito dapat pagsikapan ng tao na siya ay mapasama, mga kapatid. Na ito nga po ay ang lahi ng Diyos. Datapwat, pagka sinabi ba ng isang tao na siya ay lahi ng Diyos, dapat ba niyang isipin na siya po ay Diyos din, mga kapatid? Halimbawa, pagka sinabing lahi ng Kapampangan, natural, siya po'y galing sa Kapampangan, mga kapatid. Lahi yan ng mga Mekeni, na kung tawagin lahi ng dugong aso, mga kapatid. Pagka sinabing lahi akong Ilocano, abay lahi ng mga saluyot yan, mga kapatid. Dahil doon kilala ang mga Ilocano. Pagka sinabing lahi ng mga Bicolano, mga kapatid, lahi ng Ginataan, lahi ng Silid, mga kapatid. Pero pagka sinabi bang lahi ng Diyos, Diyos ka rin, mga kapatid? Hindi. Nananatili kang tao. Pero paano nagiging lahi ng Diyos ang isang tao? Ipinaliwanag po sa atin sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon, ipinanak tayo sa pamamagitan ng tinatawag na bautismo. At yung bautismo yun ang muling pagkakapanganakan. Kapanganakan sa Espiritu, kahit ang isang tao nagiging kasama doon sa lahi ng Diyos, mga kapatid. Kahit lahi ka pa ng Kapampangan, ang tingin siya ng Diyos sapagkat ikaw ay nabautismuhan, itinuturing ka niya doon sa kanyang lahi, mga kapatid. Mahalaga sa harap ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yung mga Kapampangan, mahalaga sa mga lahi ng Kapampangan yun, mga kapatid. No? Paano makikilala sa kahayagan ng mga ipinanganak ng Diyos na naging dahil upang magkaroon ng lahi ang Diyos. Kasi kung pwede pong sabihin ng isang tao, may kalayaan siya, ako, lahi ako ng Diyos eh. Ng kapatid eh. Sa buhay mang ito eh, mahalaga yung pagpili ng lahi, mga kapatid. Kasi sa sabungan, mga kapatid, kinakaliskisa nila yung magagandang lahi ng yung isa, ay ito maganda, kaliskis ng manok na ito. May tanda.
Ang tanda nito, yung nasa kabilang paa, luya. Yung isa ay talbos ng sili. Pagkatapos sa kabila, mga kapatid, papaya o tinola. Ay, yung manok na yan, mga kapatid, hindi panlaban sa sabong, kundi panlaban pantinola, mga kapatid. Maski sa kabayo, mga kapatid. Ibang lahi ng pangarera. Yung tinatawag na thoroughbred, mga kapatid. At iba naman yung lahi na pangkalesa lamang, mga kapatid. Pagkukumpara mo ang lahi ng kabayong pangkalesa at pangarera, natural, mataas ang kantas, mga kapatid, ng lahi ng pangarera o ng tinatawag na thoroughbred, mga kapatid. Kaya kung meron man, gaya ng ating sinabi, hangarin ng isang tao, mga kapatid, hindi yung ginawa ni Grace po. Walang duda si Grace po, pinanganak dito sa Pilipinas. Bakit? Mukhang Pilipino. Pero, bakit pinagdudahan siya? Hanggang ngayon, mayroong petition sa kanya. Bakit? Sapagkat, inabandona niya yung pagiging Pilipino niya. Nag-apply siya ng American citizen, ang asawa niya American citizen, ang kanyang mga anak American citizen. Halimbawa na manalo siya na best gentleman, mga kapatid. Wala! Bakit? Hindi Pilipino yung kanyang asawa mga kapatid At ikalawa, ang paninirahan niya rito sa Pilipinas, mga kapatid, hindi po sumasakop doon sa alituntunin na itinatadhana po ng batas para siya kumandidato at ituring na siya ito'y isang Pilipino, mga kapatid. Kaya nakalulungkot, mga kapatid. Pero magkaganon man, mga kapatid, ang mahalaga sa buhay na ito, matiyak mo, kasama ka doon sa pinakamataas na lahi, walang iba kundi ang lahi ng ating Panginoon. Paano ba makikilala? Yun ang dumirinig at hindi humihiwalay sa mga utos, matalimahin, no? Di nag-aasal ng masama, mga kapatid. Gumagawa ng katwiran ayon sa paliwanag sa bawat isa ng nakaraang Webes. Ngayon, yamang lahi ng Diyos ang ganitong klase ng mga tao. Ano ang di dapat naisipin ng mga lahi ng Diyos? Halimbawa, tayo itinuturing natin lahi ng Diyos, na kapatid. Kasama roon sapagkat yung mga hinihingi ng banal na kasulatan para ka mapasama sa lahi ng Diyos na ibigay natin. Halimbawa, sinasabing yung ipinanganak sa magitan ng Espiritu, nagdaan tayo sa pagkapanganak sa Espiritu, yun nga po ang tubig, mga kapatid. Nagdaan tayo sa bautismo, sa tinatawag na apoy, yun ang katwiran ng ating Panginoon, mga kapatid. Lahat ng ito, dinaanan natin. Kaya masasabi natin kasama tayo, mga kapatid. Dadapwat. Tapos na beto, hindi po, yamang lahi ng Diyos. Ano ang hindi po natin dapat isipin, mga kapatid? Yung masaksak sa ating isip, mga kapatid. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Dito po tayo magpapasimula ang pagbasa ayon sa Gawa ng mga Apostol 17:29. Yamang tayo may lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto at ng pilak o ng bato na inukit ng kabiyasan at katalinuhan ng tao. Yamang tayo, lahi ng Diyos, ang wika ni Apostol Pablo. Ano ang di dapat nating isipin? Yung pinanggalingan ng pagiging lahi natin, mga kapatid. Pero, yari lamang sa bato, yari lamang sa pila, yari sa ginto, mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Ito po ang mga bagay sa mundo na walang buhay, mga kapatid. Doon natin itutulad ang Diyos, mga kapatid. Mali po yun. Tayo buhay na nasangkap sa kanyang lahi, pagkatapos yung langing kinasangkapan natin napakababa lang. Walang buhay. Yung ginto, bato, mga kapatid. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat sa pagpapakilala ng Biblia. Ang Diyos ay Diyos na buhay, mga kapatid. No? Kaya kung tayo kumikilala sa Kanya, hindi tayo gumagamit ng mga ribu-ributo. Bakit? Sapagkat ayaw ng Diyos yan. Ayaw niyang kikilalanin siya sa pamagitan ng mga ganyan na inukit ng kabiasnan at gawa ng isip lamang ng tao, mga kapatid. Kaya maging kung tayo nananalangin sa Diyos, nakasaksak sa ating isip.
yung itinuro ng Panginoon, magsipanalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Yung Ama, yun ang Diyos na ating kinaugnayan. Nanalangin tayo, ang ating dinadalanginan yun nasa itaas. Nasa langit ka. Hindi nasa dingding, nasa kalendaryo, mga kapatid. Yari sa tiyok, yari sa kahoy, mga kapatid. Madalas kong inuulit. Yan yung mga Diyos-Diyusan. Ang pagka-Diyos-Diyusan, mga kapatid, kunya-kunyarian lamang yan. Katumbas lamang ang salitang utok-utokan. Bahay-bahayan, mga kapatid. No? At hindi bali sana talagang yan ang alarawan ng Diyos. Mga kapatid. Pero magkaganon man, hindi pa rin. Kumbaga sa panliligaw, natural. Manliligaw ka, manliligaw ang may litrato, hindi. Yung may-ari ng litrato, mga kapatid. Ngayon, kung ganito ang dapat natin isipin, huwag natin itutulad siya sa ibang mga Diyos na yari sa ginto, sa pilak, sa bato, mga kapatid. Ano ang layunin? Ganito po, pahayag sa bawat isa atin. Ang katwiran nakapanood dito, mga kapatid, sa 115 ng awit 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Kung gano'n, wala tayong pagkakaiba kung ganito rin lamang itutulad natin ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka naiiba, hindi ka nahiwalay. Yung lahi mo walang kwenta, mga kapatid. Bakit? Sinasabi mo lamang lahi ka ng Diyos, pero kinikilala mo, Diyos na yari sa pila, yari sa ginto, mga kapatid. Ano ka lamang? Katulad ka lamang na ibang tao. Bakit? Kung ang tao ba magkaroon ng Diyos-Diyusan na pilak at ginto, ayan o, ang wika ng banal na kasulatan, tuloy ang basa, yari ng mga kamay ng mga tao, sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Yan, mga matay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May ilong, meron sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakatatangan. Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nakalalakad, ni nagsasalita man sila sa kanilang ngalang-ngalang. Tingnan nyo. Saan natin nakikita ito karaniwan? Ay, ang piyestahan. Binubuhat. Bakit? May paa pero hindi makalakad. Mga kapatid. Tingnan nyo yan. No? Saan ba natin nakikita ito karaniwan? O, sa mga opisina ng gobyerno. Mga kapatid. Bawat departamento nilagyan nila ng mga kapatid na mga ganito. Ang katwiran nila, mga kapatid, para daw nakikita meron nagbabantay. Ano nagbabantay? Lalo nga nagkaroon ng nakawan nga. Bakit? Kasi yung pinagbantay ninyo, iniisip nila, yari sa tiyok. Oh, hindi makikita kung sila nagnanakaw dahil may mata nga, hindi nga makakita. Mga kapatid, kung magnanakaw, ito ba yung pagbabantay mo sa akin? Lalo akong magnanakaw. Bakit? May mata hindi nakakita eh. Kaya, ang mga nasa gobyerno nakawan na nakawan dahil yung ginawang bantay ng reliyon nila, mga yari sa tiyok. At huwag natin itong gagawin sa Diyos. Na nasa puso natin ang Diyos makapangyarihan sa lahat, gagamit pa tayo ng tiyok. Tayo ng ginto. Gagamit ka ng mga bagay na walang buhay at yun ang gagamitin mong paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, kung ang tao magpipilit ng ganito at gaya na nangyayari, magsisigaw ka sa kalsada, sabihin mong mali ang ginagawa ninyo, magagalit sila. Bakit? Napamahal na sa kanila. Pero, anong hindi nalalaman? Tuloy, ang nagsisigawa sa kanila, magiging gaya nila. Bawat tumitiwala sa kanila. Lahat na nagsisigawa sa kanila, magiging gaya nila. May mata, hindi nakakita. Mga kapatid, hindi naiintindihan yung kanilang mga pinagkagawa. Ngayon, anong klaseng paglilingkod at paniniwala para sa Diyos ang mga bagay nito? Mga walang kabuluhan. At bukod sa walang kabuluhan, ano pa ang masakit na sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga tao nito? Masakit ito pero siyang totoo. Mga kapatid. Gaano kasakit? Pakinggan ninyo, 38. Makinig ka layo, 50. Ang pagkatuyo ay nasa kanilang tubig
at mga tutuyo sapagkat lupain ng mga larawang inanyuan. Sila'y mga ulul dahil sa mga Diyos. Masakit ano? Dahil ang tao ay masabihan ka ng ulul, sa kaso lang yan mga kapatid kailan ang tao nagiging ulul? Pagka sumasamba sa Diyos-Diyusan, marami tayong mga kapatid, dati ulul. Mga kapatid, isa na dyan si Leo. Masama masabihan ng ulul. Pero bakit bumabaong ng salitang ito? Kasi nga naman bakit hindi ka ulul? Naglilingkod ka sa isang walang kabuhay-buhay, mga kapatid. Makikipag-usap ka, hihingi ka ng tulong. Alam mo, yung sarili niya, hindi niya maigalaw, mga kapatid. Nasaan ang sintido roon, mga kapatid? Kaya sabi, mga ulul. At ang kanilang ginagawa, magiging silo, magiging bitag, magiging kapahamakan. Saan? Doon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at sufre. Bakit? Ano sinasabi sa Apokalipsis? Sa mga sinungaling, sa samba sa Diyos, yung talagang mapagsamba, ayaw na humiwalay doon. No? Lagi na lamang yun, pagsabihan mo, magagalit. Yun ang tinatawag na mapagsamba. Pag sinabing mapagsamba, mahilig, hindi na nababago, mga kapatid. No? Kung gayon, ano ang dapat nating ano ang dapat sumaisip ng bawat tao na lahi ng Diyos? Ito po ang mahalaga na dapat nating tataglayin sa buhay na ito. Saan man tayo pumaroon, ano man ang ating ginagawa. Para maingatan natin yung pagiging lahi ng Diyos, mga kapatid. Po. Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga matay nagmamalas. Ang kanyang mga talukap matay nagmamasid. Kanino? Sa mga anak ng mga tao. Ito po, mga kapatid. Ano po ang sabi? Ang Panginoon nasa kanyang banal na templo. Nasaan ba yung banal? Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Gaano kalayo sa mundo itong langit na ito? Ikatlong langit, napakalayo nito, mga kapatid. Dadaanan mo ang kalawakan. Magdadaan ka sa iba't iba o sa solar system. Magdadaan ka sa ating universe, mga kapatid. Magdadaan ka sa ating galaxy na kung tawagin Milky Way Galaxy. Dadaanan mo ang Andromeda Galaxy, mga kapatid. Bakit? Nasa ikatlong langit Pero magkaganon man, mga kapatid. Ano po ang wika? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang mga matay nagmamala sa kanyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Hindi ka nakakawala sa Diyos, ang ibig sabihin. Bagaman siya ay nasa kanyang luklukan, ang kanyang pamalas, hindi maikakaila. Ang mga ginagawa ng tao, nakikita niya, mga kapatid. Kaya sabi ni David noong araw, sa kanyang 139, ganito po ang pahayag sa bawat isa natin. Sa 6 hanggang 12. Sa kanya na gumawa ng mga langit sa pagitan ng undawan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng lupa o ng tubig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga dakilang tanglaw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng araw upang magpuno sa araw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ng buwan ng mga bituin, ang wika. Sa kanya, sa pamamagitan ng malakas na kamay at ng unat na bisig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya sinabi niya, saan ako tatakas? Saan man ako pumaroon ay nandoon ka, mga kapatid.
Pumunta man ako sa kantaasan, takpan ako ng madilim na ula. Naroon ka rin, O Diyos, ng kapatid. Kaya ang ibig sabihin, itong kinasangkapan natin ng lahi, lalaki ng Diyos, mga kapatid, hindi dapat lamang na ipagmalaki, ipagmarangalan, at ating pong ituring na kapalaran sa buhay natin. Kung hindi, dapat tayong mag-ingat sapagkat ang kinaugnayan natin ay Diyos na ang kanyang pamalas ay lumalagi sa atin, anuman ang ating ginagawa. Hindi tayo nakatatakas, mga kapatid. Kaya sinabi sa Efeso, Diyos na sumasalahat at nasa lahat ng dako. Kaya mali si Suryano, mali si Bakla eh. Ang sabi niya, meron daw dako na wala ang Diyos. Eh, nung araw tinanong ko yan eh, sige nga, sagutin mo, saan yung dakong yun na wala ang Diyos? Kasi pagka wala ang Diyos doon, natural, doon magpupuntahan ng mga kriminal, doon magpupuntahan ng mga magnanakaw, doon na magiging taguan. Bakit? Eh, hindi siya makikita ng Diyos doon eh. Paano mahatulan ng Diyos yun? Paano panurusahan ng Diyos? Eh, hindi nararating ng Diyos yun, mga kapatid. Tingnan nyo yung nagsalitang yun. Nasaan ngayon? Eh, katakot-takot ang demanda, mga kapatid. Anong ginawa niya? Nagpupunta siya sa ibang bansa. Na ano? Na hindi siya maaabot ng batas, mga kapatid. No. Ito ang naging halimbawa niya. Na ano? Na ang Diyos merong lugar na hindi nararating, mga kapatid. Itinuring niya na ang Diyos ay kaya lamang ng batas ng tao. Na merong lugar na hindi siya nararating, mga kapatid. Mali yun. Hindi ganun ang Diyos na kinaugnay namin. At hindi yun ang Diyos na sinasabi ng Biblia. Siya'y sumasalahat at nasa lahat ng dako, mga kapatid. Kaya nalalaman ang lahat ng mga bagay. Walang anumang nilalang na hindi mahayag sa Kanya. Bakit? Sapagkat sa Jeremias, isang buhay na Diyos, isang ganap na Diyos, at tagapagligtas, ang wika sa Isaiah 45:21. Walang iba, mga kapatid. Ano ang aral dito na nakapaloob? Sapagkat ganito pa lang ang ating kinaugnayang lahi. Mula sa makapangyarihan sa lahat, nakakakita, nakakaalam kung anong ginagawa mo, mga kapatid. Kaya kung tayo naglilingkod, maglingkod na may takot tayo, may pagsasaalang-alang. Na hindi mo nga siya nakikita, eh ikaw naman nakikita niya, mga kapatid. Nakikita ka kung inaanto ka sa pagsamba, kapatid. Kung titig na titig ka sa mga gawa pero lumilipad naman ang kukote mo, mga kapatid. No? Siya-siya ka sa pinanonood mo at pagka tumagal na ang sermon ng mga gawa, bubulong-bulong ka na. Tagal-tagal naman ang sermon na ito, manonood pa. O maaaring manggagawa, hindi alam yung ginagawa mo, iniisip mo. Pero, alam ng Diyos yan, mga kapatid. O lalo na yung mga kapatid na takot matukahan sa panalangin. Pagka matatapos na ang sermon, mga kapatid, sasabihin, isang talata na lamang po babasahin ko. Ayun, nagtataguan na, baka natatakot matawagan sa panalangin. Yung iba naman gumagawa na ng kadahilanan. Yung iba hindi naman maiihi, biglang-bigla naiihi. Yung iba naman, mga kapatid, nagtatago sa harapan niya o sa harapan ng kapwa kapatid. Bakit? Natatakot matawagan sa panalangin. Maaaring nakakaila kayo sa amin, mga kapatid. Maaaring nakapagtatago kayo sa amin. Yung mga ginagawa niyo, hindi po namin nalalaman. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid. Tama yung ginagawa niyo dahil meron isang Diyos na inaugnayan natin na kung saan tayo naging lahi niya, mga kapatid. Nakikita niya tayo. Kaya maglingkod na may takot. Ang takot sa Panginoon, ang wika na Apostol San Pablo, malinis, may paggalang at paglilingkod na nakalulugot sa ating Panginoon. Kaya nga, ito lamang ba dapat nating magawa? Hindi po. Ito po ang isa sa mahalaga na dapat nating magawa. Mga ilang talata na lamang, mga kapatid. This says, o si sa bawat isa atin. Kayo'y magsiparito at dinggin ninyong lahat na nangatatakot sa Diyos.
At ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa sa aking kaluluwa. Ako'y dumaing sa kanya ng aking bibig at siya'y ibinunyi ng aking dila. Anong wika? Kinakailangan natin siyang ibunyi. Hindi lang pagkalooban ng takot, mga kapatid. Kung hindi, ipagkaloob sa kanya ang pagbubunyi sa paanong paraan, mga kapatid. 13, ganito po pahayag. Ako'y papasok sa iyong bahay na may mga handog na susunugin. Aking babayaran sa iyo ang mga panata ko. Aking babayaran ng pasasalamat. Ito po ang kinakailangan natin, mga kapatid. Na makita sa atin ang pagkilala sa lahat ng kanyang mga ginawa at kung ano man ang ating narating. Yun ay ating ikinararangal. Nasa kabila ng ating halos mababa ang ating kalagayan sa buhay na ito. Magkaganon man, ipinagkaloob niya ang isang karangalan na tayo po mapabilang sa kanyang lahi na kung tawagin. Lahi ng Diyos, lipi ng Diyos. Sa huling talata, ano ang ating maaasahan sa Diyos kung ating mapanantilihan ito? Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng katwiran na ito naman. Mapala at bendisyon sa ating langit at Matapos po na mapakinggan natin ang mga aral mula sa ating matandang kapatid, tayo po ay dadako sa pangwakas na bahagi. Muli po, inaalayahan ko po ang lahat na tayo po ay magpikit ng ating mata at tayo po ay manalangin. Panginoon, naming Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa mga biyaya ng mga aral na ipinagkaloob mo sa amin. Naway nito'y aming dalhin hanggang sa aming paglakad sa magulong sanlibutan. Gawin namin sa aming mga sarili at kapamuhay, Panginoon. At ito ang maging sandata namin, Panginoon, sa paglalakbay namin sa magulong sanlibutan. Salamat, Ama, sa mga utos at aral na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Lamang, Panginoon, huwag mo kaming pababayaan na malis siya. Patuloy mo kaming alalayan sa bawat paghakbang namin sa sanlibutan ito, upang patuloy kami, Panginoon, na makalakad ng ayon sa iyong banal na kadakilaan. Ama, pagtaglayin mo kami ng bisa ng kapangyarihan ng isang tunay na mananampalataya, upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito, ang lahat ng bagay, Panginoon, magalangan ng pinigilin sa dakilang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Matapos po yan, mga kapatid, ay ating po pakinggan, ating pong tanggapin ang basbas ng ating Panginoon sa pagkasangkapan po sa ating minamahal na matandang kapatid, Manuel V. Navarro. Tanggapin natin ang walang kawaan. Mabiyayang pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Gayun din ang walang hanggang pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu. Siya na bang sumaating lahat. Ipagpalat at bendisyon sa loob at labas ng ating mga tahanan. Dumoon sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Sa inyo na aming mga kapatid na nasa malalayong lupay at bansa, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mula ngayon